Hello po mga kaibigan, no? Ako nga pala si Miel at welcome po dito sa channel ko kung saan sabay-sabay po tayong lumalago sa pananampalataya at natututo muna sa salita ng ating mahal na Diyos. No? Kung bago ka dito, huwag mong kalimutang i-like at i-share o i-subscribe para lagi kang updated sa ating mga Bible reflections. Tara, simulan natin. No? Napapaisip ka ba kung tama ang desisyon mo sa career o love life o sa future? Minsan kahit gaano tayo katalino, nalilito pa rin tayo. Kaya ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang isang napakagandang talata na magbibigay ng gabay sa bawat hakbang natin sa ating buhay. No? Ito po ay nasa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, no? Nakalagay po dito na New International Version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, always submit to Him and He will make your path straight. No, napakaganda po dito sa Proverbs na talata. Sinasabi dito na trust in the Lord with all your heart, no? Buong puso po nating pagtitiwala, hindi kalahati. Kahit uncertain, si Lord ang sandigan. Dapat si Lord lang po yung sandigan natin sa lahat ng oras. Anumang sitwasyon na meron tayo sa mundong ibabaw. No? Tapos siya lang po yung magbibigay ng kasiyahan sa atin o siya lang po yung dapat nating lapitan sa panahon na tayo ay puno ng problema o puno ng mga struggles o mga challenges sa ating buhay. No? Kasi alam natin na si Lord po ay He can do all things. No? Walang imposible po sa ating Panginoon. No? Yung next po ay lean not on your own understanding. No? Ang limitado ang isip natin, pero ang Diyos nakikita ang buong picture, ang buong larawan o buong buhay natin, no? Kahit po kung anong iniisip natin o kung anong laman ng puso natin, no? Alam po yun ng ating mahal na Panginoon, no? Kaya wala po tayong pwedeng ipagmalaki, pwedeng itago sa Kanya dahil alam niya po lahat na nangyayari sa ating buhay, no? Kaya dapat lang po talaga na isubmit natin lahat ng ating mga problema, ating mga struggles, ating mga challenges sa Kanya, no? Dahil siya lang po talaga ang makapagbibigay ng sapat na ligaya sa atin, sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating puso po, no? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Yung pangatlo po, in all your ways, always submit to Him. No? Isama si Lord sa lahat ng desisyon, malaki man o maliit, no? Tama po yan talaga, no? Kahit napakaliit na mga plano, mga desisyon natin sa ating buhay, kailangan po talaga nating i-submit, no? I-surrender kay Lord po, kasi alam naman po natin na limitado lang po yung kaalaman natin. Tao lang po tayo, hindi po tayo perfecto, no? May mga desisyon tayong ginagawa isa minsan na nakapag lead sa atin sa mga masamang bagay, no? Dapat talaga i-submit natin lahat kay Lord, maliit man o malaki. Ipaubaya sa Kanya lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay, no? Kasi sino ba naman yung ating Diyos? Siyang makapangyarihan at walang hanggang lakas, walang hanggang kabutihan, walang hanggang talino po ang inaangkin ng ating mahal na Panginoon. Kaya isabit mo natin sa Kanya lahat ng ating mga problema, no? Yung panghuli po, He will make your path straight. Ang pangako ng Diyos na siya ang gagabay at magpatama ng ating landas, no? Pag tayo po ay nagsasabit sa Kanya at nag-aas po tayo ng guidance, siya po yung inalapitan natin sa ating mga problema, ating mga struggles o challenges, no? Kaya pong itama ng Panginoon yung ating mga landas, no?
sa ngayon hindi mo malalaman dahil hindi mo pa nakikita yung mga plano ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pero yung someday po, marirealize po natin na ah, tama talaga na sinasabit natin kay Lord ang lahat. Kasi siya lang po ang may kakayahang itama kung ano ang mga ah, pagkakamali natin, may kakayahang ilagay tayo sa tamang sitwasyon, sa hinaharap, no? At alam niya po talaga kung anong makakabuti po sa ating lahat, kung anong ah, mga magandang plano ng ating Panginoon po sa atin. No, at ito po ang paano po natin ito mai-apply sa ating buhay, no? Mga kaibigan, isipin mo saan ka ba nahihirapan o magtiwala sa Diyos o sa pera, sa relasyon o sa future. Pwede mong simulan ang araw sa simpleng prayer o panalangin, no? Ah, Sabihin mo ito na, Lord, ina-acknowledge kita sa lahat ng plano ko ngayon. Ikaw na po ang mag-direct ng steps ko ngayon. Kung siya ang nagtuturo ng daan, hindi ka maliligaw. No? Dapat manalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw na ating buhay, no? Para po tayo po ay gabayan ng banal na Espiritu at gabayan po tayo ng ating mahal na Diyos. Tanggapin po natin si Jesucristo na ating tagapagligtas at ating Panginoon, no? At dyan po talagang magbabago ang ating buhay, no? Kaya mga kaibigan, tandaan natin, huwag lang tayong umasa sa sariling karunungan natin, sariling talino, ngunit ang buong puso tayong magtiwala sa Diyos, sa ating Panginoon, kay Lord, na siya ay gagabay sa atin, no? At kung na-bless ka po sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like at mag-share o subscribe at i-comment po kung ano po ang inyong mga insights, ng inyong mga katanungan sa video na ito, no? At gusto ko lang alam sa inyo na mahal po tayo ng ating Panginoon, no? Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Magandang araw at God bless.